Okay, magandang araw sa inyo mga friends, no? Meron tayong konting ika nga tips sa paggamit ng grinder. Meron tayong grinder dito sa bahay. Ayan. So, Black & Decker ito, no? Alam niyo naman yung grinder, maraming gamit ito, no? Ngayon, paano ba yung mga tamang paggamit nitong grinder, ano? So, dito meron akong ilang mga bala ng grinder, ano? Merong iba't ibang bala ito eh. Bawa kagaya ito, pambapping ito eh, no? Lalagayan dito, no, pambapping. Ito naman ay pangliha, no? Pwedeng sa wood o kaya sa metal, no? Pangliha. Tapos ito naman ganito, ano ito, para sa tiles, no? Pero ito talaga para doon sa mga sa stone, no? O kaya doon sa mga semento. Pero pwede rin siya sa tiles. Pero meron talagang bala na pang tiles talaga, no? Ayan. Tapos ito naman parang bala ng ng circular saw, pero maliit lang siya. Ang dalasang ginagamit naman ito sa wood, sa mga kahoy, no? Ayan, no? Tapos ito naman, makikita nyo naman dito kung para saan ito. Nakalagay dito stainless steel. So mga pinuputol nito para sa stainless lang. Tapos yung iba naman kung sa ito kagaya ito, no, may nakalagay dito metal cutting wheel. So sa mga bakal naman ito. Yan. Pwede rin sa mga tubo, no? Yan, kagaya nito. Ito sa ano lang din to, no? Sa metal lang din to, no? Yan. So merong manipis niyan, merong makapal. Tapos ito namang nakalagay dito, medyo makapal to kasi grinding stone naman to. Grinding stone. Merong makapal nito, merong manipis, ano. Halimbawa, meron kang hahasain, itong grinding stone ang ilalagay mo, ano. Ngayon, itong mga bala na ito, meron ding expiration ito, mga friends. Kadalasan 3 years lang, no? Pagka bumili ka, mga 3 years lang to. O, titingnan nyo yung expiration kasi kapag ginamit mo siya na expired, baka biglang habang umiikot, baka biglang pumutok, no? Biglang sumabog, delikado. O, lalo na kung medyo manipis lang, no? Kaya mas maganda laging bago yung gagamitin natin, ano? Siguro kung konti lang ang puputulin mo, pwede na. Pero kung medyo marami-rami, yung bago yung bibili natin, ano? So paano ba yung pagbukas nito? Ito meron kasing pindutan yan dito, ano? Ipindutin natin ganyan. Pag nakita natin nag-lock ng ganyan, yan, isusuot natin ito dito, ayan, no? Pagkatapos pipihitin natin ng ayun, pag ganon, pakaliwa, counterclockwise. Ayun, tanggal na. Tapos ayan. So halimbawa ito, ilagay natin to dito. Meron kasing ano yan, yung itong nakaulbok, pero naman dito yung parang flat lang. So dito natin, itong flat ang ilalagay natin. Yan, ganyan. Pero pagka ang nakalagay naman, ang ilalagay naman natin, itong medyo may hukay dito, bawa ito. So ang ilalagay natin, itong merong nakaulbok dito. Ayan, o. Para pumasok siya dun sa loob, no? Nakalock siyang ganun. Tapos siyempre pag hinigpitan natin, ipigayin uli natin dito yan hanggang sa, ayun, nakita natin nag-lock na ganun. Yan. So kung kanina ay counterclockwise, ngayon naman ay clockwise. Yan. Ngayon, paano ba yung paggamit nito? So meron kasi sasabi dito daw pakaliwa, no? Iba naman pa kanan. So ano ba yung tama talaga? Kasi pagka sabi nila pagka daw pa kanan dito, kadalasan yung talsik niyan papunta dito sa iyo, no? Kaya ang ginagawa nila, binabaliktad nilang ganyan para nga naman yung talsik nung pinuputol mong bakal papunta doon
nakakalayo. Pero hindi tama yun, ano, mga friends, delikado yun. Kasi ano eh, pagka binaliktad natin ganyan, ang tendency niyan, eh, gumaganon sa atin, lumalaban, ano. Pero pagka ganyan, pahila naman. Eh, syempre, ay paabante naman. So, ang tendency naman, medyo pahila lang tayong ganun, pahila. Siyempre, mas malakas tayo sa pahila kaysa sa patulak eh. So, delikado, ano. Kaya yan ang tama, yung ganyan, ano. Para hindi ka naman matalsikan, pwede naman na nakaganon ka, dito yung talsik niya, no. O kaya, lagay ka ng jacket. So, tatandaan natin, pag gumamit tayo nito, lagi tayong maglalagay dito sa earphone, no, yung protection sa tenga, kasi malakas ito eh. Ang ikot kasi nito, ayan, no, 820 watts ito eh. Ang grinder napakalakas niyan eh. Ito 1,000, ay hindi, 12,000. 12,000. Hindi ko alam ano kung ilang RPM ito, no. Pero yung iba kasi mga nasa 7,000 RPM eh, no. Ibig sabihin ng RPM ay sa ibang salita ay rotation per minute. O kaya naman yung iba, sabi nila ay revolution per minute. So iba-iba yung tawag nila, no. Pero ang ibig sabihin lang nun, yung bilis ng ikot, delikado. Kaya nga kapag nag-grind tayo, dapat wag natin tatanggalin itong tawag dito, yung guard, ano. Para kung sakaling sumabog man ito, hindi tayo tatamaan, hindi tatalsik sa mata natin. Kaya dapat meron din tayong safety goggles pagka tayo gumagamit, yung sa tenga, protection sa tenga para hindi mabingi, at saka yung safety goggles, ano. So ganyan ang tamang pag wag natin babalik ta rin, delikado 'yun, Ngayon kapag ito ay gagamitin natin, bawa sasaksak na natin, bago natin isaksak, kailangan ay hawak-hawak natin ganyan, hawak, kasi in case kasi na ito ay naka-switch pala, o kaya dito yung switch pala naka-switch, tapos sinaksak natin na ganyan, sinaksak natin na gano'n, halimbawa lang ito yung saksakan, sinaksak natin na gano'n, tapos ay nakalimutan pala natin ito na nakabukas pala, pwede anong mangyayari dyan? Mabibigla, baka biglang papalag na gano'n, baka tumama pa sa'yo. So kaya ang gagawin natin para sigurado, i-check muna natin, o kaya kung hindi natin alam kung yung ba yung on or off, hawakan muna natin ganyan, tsaka natin isaksak, para in case man na direkta pala siya, iikot lang siya pero hawak-hawak natin, yan. Tapos kapag halimbawang nakasaksak na siyang ganyan, tapos ginagamit natin gano'n, halimbawa yan, sinus natin, ginagamit natin, tapos biglang halimbawa nawala ng kuryente, o kaya baka nag-lose dun sa sasaksakan, namatay, kailangan i-off natin, i-off natin kaagad, i-off natin dito, huwag natin kalilimutan yan. Kasi pag nalimutan natin yon, paano na lang kung nakasaksak tapos biglang binitawan natin gano'n, tapos biglang nagkaroon uli ng kuryente, baka bumiglas yun, tatamaan tayo, delikado yun, kaya laging pagka hindi natin gagamitin, lagi natin papatayin. Tapos pag nilapag natin, bawa ginamit natin ganyan, mas maganda kung meron nga nito huwag nating tatanggalin ito, mas maganda kung meron ganyan, protection to yan, Tapos pagka tayo ay pinatay na natin ganun, mas maganda kung nakaganyan yan. Diba sabi nila ganun, ganyan. Pero siguro mas maganda kung ganun, para in case man na nakalimutan mo pala, tapos sinaksak mo, tapos umikot bigla, medyo safety siya, ganun ang technique doon, tamang paggamit, Mas maganda kung meron tayong guantes pa na medyo thick yung guantes,
Ngayon, kung tatanggalin naman natin siya, papalitan natin ng bala, no? Mas maganda, di pinatay natin gano'n, ano? Pinatay natin yung switch, o kung dito man yun, ano? Tapos nakasaksak, papalitan natin to. Bunutin muna natin sa saksakan, tapos saka natin palitan. Kasi kung di natin bubunutin sa saksakan, mamaya biglang nagkaroon ng problema, ano? Biglang umikot pala. O di, tatamaan tayo nun, ano? So yun yung tamang paggamit ng safety, no? Tapos kapag tayo ay puputol naman ng halimbawa meron tayong pinuputol, kasi yung sabi nila bakit ganun daw yung grinder, minsan parang merong habang ginagamit sumisipa daw na ganun, delikado. Kaya nga ang ginagawa nila, binabaliktad nila, no? Sumisipa. Kasi ang nangyayari diyan kapag halimbawa puputol tayo, dali lang, kukuha lang ako ng bawa dito, tapos tayo, ito pala, ito. Tapos meron tayong puputulin. Yung puputulin natin, kadalasan yung iba nilalagay doon sa gitnang ganun, tapos tsaka nila puputulin dito. Hindi tama yun, no? Kasi kapag pinutol mo yan dito, ang tendency niyan, pag nagkaroon na ng konting lamat yan, bumibigat yan, lumulundo dito, So pag lumundong ganyan, ang nangyayari, umiipit yung yung talim ng grinder, no? Umiipit. Kaya minsan parang hindi swabe yung yun ang kadalasan nangyayari, na napuputukan ng bala, no, ng grinding disc, lalo na kung ganito kanipis. Kaya dapat na gawin, halimbawa, dito ka puputulin, dapat dito lang nakapatong, tapos dito puputulin mo, para yung bakal na puputulin mo, yung bigat lulundo siyang ganon, hindi siya mahirap, kasi babaksak lang yun, so hindi siya dapat na nakabit ng ganyan, huwag ganyan, maiipit yun, Tapos halimbawa naman na meron kang pinuputol, meron kang hinahati, halimbawa ito, hatiin mo yan, tapos nakita mo na parang yung hinahati mo lumilihis, huwag mong pipilitin na idiretsong ganon, kasi lalo na kung ganito yung gamit mo. Pag pinilit mo na dumiretsong ganon, pwedeng maputol yung grinding disc mo. Kaya ang gawin mo, alisin mo muna uli, simula ka uli dito, tapos diretso uli. Huwag mo ipipilit na pag ganon, pili ko, kasi may ipit yung yung talim niya. So doon nagkakaroon ng disgrasya. Ayan. So yun lang, kung meron pa kayong ibang mga tips sa paggamit ng grinder, meron akong mga ilang hindi nabanggit dito, so pwede ninyong i-share, So yun lang, maraming salamat mga ka-tools.